Ginawa mo ba? Nag-comply ka ba sa lahat ng Bill of Rights sa pag-aresto? Did you tell him his Miranda rights? Did you ganito? Yan. Ang ginawa nila, hinabol nila ng hinabol, no crime was being committed. At the time, nagpupursut sila kung sa criminal law pa sa Pilipinas. Ginawa nila hot pursuit sila. Yeah. Diba? In the De La Rosa case, we have a situation where ang warrant galing sa ICC. Tapos, gustong i-enforce ng NBI. Ang sinasabi naman ng NBI, ang pag-enforce niya ay ayon sa RA 9851. Correct? Yeah. Correct. But, ayon sa ICC na Article 57 sa Rome Statute, 59. kasi sinasabi nila, kahit hindi na tayo member doon, bound tayo dyan sa statute na yan dahil ang mga ginawang offenses allegedly ay nangyari nung tayo ay membro pa ng ICC, correct? No, the wording of the provision is we are bound to cooperate during the Criterion period from the notification of approval to the effectivity of approval. It does not mean that we're bound by the wrong statute. Yes. Okay. So, yes, we have a situation na ang ICC warrant gustong i-enforce ng ICC at itong gobyerno ni BBM ginamit ang NBI matibag, although nagde-deny si BBM na inutos niya yan. Ewan ko kung sino ngayon ang nag-utos kay Matibag dahil hindi daw siya inutusan ng presidente ng Pilipinas na i-enforce ang ICC warrant na yan. So, isa sa kanila nagsisinungaling. Alam na naman sabihin ko na si BBM ang sinungaling. Di sasabihin ko, si Matibag ang sinungaling, presidente siya. So, nung, mga kababayan, nung i-enforce, i-aresto nila si Bato de la Rosa. Kasi nga, kailangan nilang i-aresto yan para may nag-utos di ba? Nung inaresto nila si Senator De La Rosa, ang sinasabi ni Matibag, ang ginagamit naman nila ay ang ating lokal na batas na RA 9851. Ngayon, pag ginamit mo naman ang RA, dahil yan ang sinasabi niya, hindi naman pwedeng ang batas natin na lokal ay basta na lang baliwain ang mga rules of court ng pag-aaresto. In fact, ginawa nila yan kay former Senator Rodrigo Duterte na hiningan ni PRRD ng by whose authority, si Torres, sinabi niya may authority, sabi niya, where's the warrant? Sabi niya, nag-vague siya because he really had no warrant in his hands. Alright? So, ang sinasabi ni Dr. Loha na dapat pag-aresto, sinasabi natin, kung valid nga yung ICC warrant na yan, dapat kung arestuhin siya ng mga ng executive department, itong NBI, executive ito, under ito sa Secretary of Justice dapat ay mag-comply ang NBI muna sa rules. Hindi lamang nung sinasabi ng ICC Article 59 na dapat, number 1, dalhin mo siya sa competent judicial authority. O court yan, hindi pwedeng SOJ dyan Ito mga SOJ na nagsabi sa hearing ni Senator Amy Marcos na they function na sa court, ang tanga-tanga mo. Alam mo, ang tanga, buti na lang hindi kita estudyante. Tanga mo Anyway, huwag nagalitan ng lola. Ang pangalawa, ibig sabihin, dalhin mo siya sa court, NBI Director Matibag, dahil number 1, sasabihin ng court, nasaan ang warrant ng ICC? Number 2, ito ba talaga ang pangalan ni Ronald Bato de la Rosa? Baka kapangalan lang ito. Hindi ba? Yan. Number 3, ginawa mo ba? Nag-comply ka ba sa lahat ng Bill of Rights sa pag-aresto? Did you tell him his Miranda rights? Did you ganito? Yan. Ang ginawa nila, hinabol nila ng hinabol, no crime was being committed. At the time, nagpupursut sila kung sa criminal law pa sa Pilipinas. Ginawa nila hot pursuit sila. Yeah. Diba? Hindi naman kailangan i-hot pursuit mo yun kasi senador yun Diba?
ang tanong ng court sa inyo, ginawa nyo ba, kinomply nyo ba lahat ng karapatan ng akusado according to the Bill of Rights? Yan ang tatlong requirements na sinasabi nga doon sa Article 57 ng Rome Statute. Aside from Republic Act 9851, na basic naman, na pag yan ang gagamitin mo naman pang aresto, syempre naman, you follow the rules of court. Dalhin mo rin siya sa competent court. The RTC as original jurisdiction, sinasabi ni Dr. Loha, di ba? At doon na sa RTC, again, the three requirements, di ba? ICC warrant ba ito? Verified ba ito? Si Bato de la Rosa nga ba ito? Nung nag-serve kayo, nag-comply ba kayo sa Bill of Rights? Tsaka lamang ang korte ng RTC magsasabi na, alright, warrant, order siya ngayon na mag-warrant siya of arrest. Yan. Hindi pwedeng yung ICC lang na warrant, isi-serve nyo sa kay De La Rosa, hindi naman automatic. Yun, ano ba kayo? Sheriff ba kayo ng ICC dyan? Itong si Trillanes, napaka ano mo naman, sir Hindi, Mother, may babalikan din ako. Attorney Loha, meron akong tanong, kasi meron tayong 1-year timeline, di po ba? Nung umalis tayo ng 2018, sa ICC, nag-took effect po ito ng March 17 ata rin ng 2019, no? Pero wala hong kasong ginawa or sinampa. So, ano ho yung ano doon? Ano, kasi 2021 pa lang po Dr. Melissa Loha. Opo. Ano po yung kalagayan ng ganong sitwasyon? Kasi umalis tayo ng 2018 sa ICC, tas nag-took effect po ng 2019. Tas may 1-year rule. Ano po, paano ho ba yung ma-explain? Ano ba yung 1-year rule na yan, Dr. Loha? Yeah, right. Now, I might agree with the appeals chamber of the ICC, but it's the ruling of the ICC appeals chamber. According to the appeals chamber, meron ng 1-year period from the moment of notification of withdrawal to the effectivity of withdrawal. And during that period, dapat tapusin na ng ICC yung investigation and dapat mag-ano na initiate na ng prosecution, ng trial, etc. Now, what was initiated during that 1-year period with respect to President Duterte was merely the investigation. Nagbigay lang si prosecutor ng intention to investigate, and that's it. Tapos, according to the appeals chamber, because of that particular act of the prosecutor, yung kanyang jurisdiction na prolong, in effect, in the sense that any case stemming from the investigation of the prosecutor conducted within that period, initiated, not necessarily completed, but initiated during that period. Any case stemming from that, and my complaint against that particular ruling of the ICC is that it gives them perpetual jurisdiction. And at the same time, it's from the Rome Statute, but then that's the ruling already. That's nothing there's nothing I can do about that. Ang problem now is with respect to Senator Baton. The initiation of the investigation is now being argued as part already of the investigation against President Duterte. So all the complaints or in the case against President Duterte would be in fear or third liberty. Kasi anytime an arrest warrant can be issued against them, such as Senator Bongo, other generals, and so on, simply because initiating an investigation during the 1 year, even as no complaint or no trial was initiated during that same period. So, Right.